So yun na, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat mga kalingap. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. At ngayon naman po, ang pag-uusapan natin ay tungkol nga po sa naganap na isang interview ni Birador na aming presidente po sa Carepa. And yun guys, at na-interview nga niya si Nanay Nora. At dito nga po ay may malalaman tayo pero maya-maya po ay tatalakayin natin yan. And papasadahan na rin po natin guys ang isang interview naman po ni Coach Ralph Fit kay Kalingap Rain tungkol naman po kay Kalingap Mikoy or sa Mick Chris. Kung gaano sila ka-close on and off camera at yan ay malalaman din po natin. Lagang ibinulgar din ni Kalingap Rain kung ano yung totoo. Dahil si Kalingap Rain po ay isa sa mga tao na malapit kay Mikoy. So yan guys, bago tayo tumuloy doon, syempre huwag natin kalimutang mag-thumbs-up at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pindutin na po natin yan. And huwag po natin kalimutan suportahan palagi ang buong team Kalingap sa pangunguna po yan. Ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and syempre si Kalingap Rab. So ano pang inaantay natin? Let's go! Ay, balita ko, in love na daw si, ano ba yun eh? Si Rosan po. Si Rosan. Wala pa man po yung bata. Si Cedric, na nakaya, nga po yung dalawa. Nagkahiwalay. Kasi wala na. Wala na? Sabi ng mga nanonood, wala nang Cedros. Nakakaano daw. Ang dami ba ka nagmamahal sa Red Rose? Marami rin yung nagmamahal Marami doon. pong nagmamahal. Lahat pong naghahanap. Kasi marami pong nagmamahal sa kanila. Kaya lang, Yes. wala na sila. Magkahiwalay na silang dalawa. Doon, Guys, kung pag-aaralan natin yung mga words na ginagamit po ni Nanay Nora po, nagkahiwalay. The word magkahiwalay ay medyo mapapaisip ka ron eh. Hindi niya sinasabi or ginagamit yung salitang natigil, yung love team ng Cedros, kundi nagkahiwalay daw sila. So, ano ibig sabihin nun, guys? Nagkaroon ba ng relasyon yung dalawa? Yan po ay bahala na kung ano man pong naging relasyon meron sila. And, so ituloy po natin to guys. wala eh. Dahil po sa In love na yung isa. issue po. Sa issue. Sa issue po. Dahil sa issue. Sabi nga ni Cedric sa akin, napanood ko sa vlog, pasensya na daw ako kasi hindi niya nasabi. Yung iba pa ang Nakapagsabi. nakapagsabi. So yun guys, so nanonood din pala talaga si Nanay Nora sa vlog. And yan po ay nangyari noong interview nga kay last interview ni Kalingap Rab kay sa dalawa po kay sa Cedros. And yan nga, nasabi ni Cedric na hindi nga niya nasabi kay Nanay Nora ng personal. And so yun, napanood naman po ni Nanay Nora pala. So, well and good. So yun, tuloy. Pero gusto mo sana maging manugan si Cedric. Ayoko, Uy. mabait man po si Cedric. Mabait, Wala pong problema. Wala pong issue. Kaya Iyon guys. Ang tanong ay kung ang tanong ni Birador ay kung gusto sana maging manugang ni Nanay Nora si Cedric. And ang sagot nga po ay oo naman po kasi mabait si Cedric. Of course, mabait po si Cedric guys. And yung mga pangyayari na ganun, minsan ay hindi po talaga natin inaasahan na mangyayari ang isang pangyayari na hindi dapat mangyari. Di ba guys? So, sa tono ng pananalita din ni Nanay Nora guys, ay medyo siguro disappointed din po siguro. And syempre naman nanay po yan, at ramdam naman niya, syempre nasaktan din naman po si dyan. Si Roseanne, kahit itanggi po niya ng itanggi, alam natin na nasaktan din siya. Kasi mahaba-haba rin yung kanilang pinagsamahan po, nagkaroon man ng relasyon na wala. At least nagkasama sila ng mahigit isang taon or halos isang taon. So yun guys. Halang hindi pa sila pinagpala. Ang malay mo, darating din yung panahon na para sa kanila, di ba? Kasi ganoon lang naman yung pag-ibig eh. Ganoon lang naman yung pag-ibig. Di mo, nung kayo ay nagmahalo, di mo, may isang Rosan na sumibol. Minsan lang kayo nagmahal, pero may isang biyaya. May isang Rosan. Ay kung wala pong Rosan, wala po kami dito sa... So yun guys, at napansin din natin si Nanay Nora na halos ayaw niya sumagot kay Birador sa bandang huli ng interview nito. Siguro nga, yun na, tama na yun. Kapag nasabi na rin niya kung ano yung gusto niyang sabihin. So enough is enough.
So, alamin naman po natin kung ano kasagutan ni Roseanne regarding dito sa latest na interview sa kanya ni Kalingap Ian, dahil marami nga daw pong mga fans or mga supporters ng Cedros na gusto nilang sana ay maibalik ang Cedros. Ano kaya masasabi ni Roseanne dito, guys? Lugar na to. Maiba na naman tayo. Balik tayo dun sa usapang Cedros. Marami pa rin kasi nagtatanong ngayon kapag nagla-live ako, mga nagre-request. And parang gusto nilang ibalik. Open ka pa rin ba na ibalik ang Cedros? Yun. Siguro kuya, sa akin. Parang mag-i-stop po na kasi mag-focus muna po sa school. Iyan po. So yun guys, medyo choppy po yung dating, pero ang sagot po ni Roseanne is mag-i-stop sa sa love team ng Cedros para makapag-focus po siya sa school. Ngayon ay dahil sa kasagutan ni Roseanne na yan ay suportahan po natin siya kung ano man po yung kanyang magiging desisyon. So palakpakan po natin dahil magpo-focus po siya sa kanyang pag-aaral, which is napaka-positive na attitude, di ba? Yung pinaka-priority ko po. Yun. Kung kahit makipag-usap sa Sed, Opo, wala naman pang problema sa akin. Kasi as long na, na nakakasama ko siya kahit on-off camera, nakasupport pa din ako sa kanya. Nakasupport pa din kami sa pero yung Cedros, parang hindi mo muna, parang hindi ka pa rin open, ibalik muna. Opo. Kumbaga, okay kayo. Actually guys, yung katanungan po ni Kalingap Ian ay kung hindi mo na open si si Roseanne na ibalik muna. Meron po kasing word na ginamit kumbaga pansamantala, parang ganoon din po ang ibig sabihin. At tumango naman si Roseanne, so may possibility na mangyayari ulit or matutuloy. Maybe hindi natin alam kung kailan, pero hindi naman po sinasaraduhan ni Roseanne. Yun talagang pinaka-pintuan, di ba guys? Yun ang aking sariling opinion. Ni Sed, Opo, okay na okay po kami Sed. Sa mga nagtatanong po, kung nalilito po kayo, okay na okay po kami Sed. Wala po kami problema. At Wala kang sama ng loob kay Sed? Opo. Super. wala kang galit kay Sed. Wala po. Uy, grabe Wala siyang galit kay Sid. Okay na okay sila. Nako, Roseanne, showbiz na showbiz yan, So ngayon pala, kumbaga, ayaw mo munang ituloy ang Cedros, kumbaga, stop muna, pahinga ka muna talaga, 100%. Paano kung pala, kung iba? Open ka ba na i-love team ka sa iba? Siguro kuya, hindi po muna. Kasi hindi Yun. po ako ready. Mas po. Nice. Mas okay po yung wala po muna akong isipin sa mga love life na yan. Mas focus po ako ngayon sa sa school. Sa school. Kumbaga, study first ka muna, Study first. Kasi Study. yung love life na yan, andyan lang naman po bagay yan. Pero yung Kumbaga. pag-aaral, sayangin yung opportunity. Grabe guys, grabe yung kasagutan po ni Roseanne doon. So talagang gusto niyang samantalahin yung pagkakataon na makapag-aral siya, and napakaganda pong plano yun guys, kasi dadalawa lang naman po sila mag-ina at mag-ina ni Nanay Nora, and siya lang talaga yung pwedeng asahan ni Nanay Nora sa mga darating na panahon, sa lalong pagtanda po nung nanay po niya. So iba kasi guys ang may tinapos Sabi nga ng iba, kailangan diskarte lang. Pero ang masasabi ko lang din po sa sarili kong opinion po, ang isang degree, pagka nagkaroon ka nun, yun ay pwedeng tawagin na game changer. Kasi guys, sabihin na natin na pareho kayo ng talent, pareho yung galing ninyo. Pero pag pumasok kayo sa isang kumpanya, sino matatanggap? Yung may degree or yung walang degree. So, yan. Ganun po yan. So, it's a game changer. So, dumako naman po tayo guys dito sa interview naman ni Coach Ralph Fit kay Kalingap Rain. Grabe, ang hirap bigkasin naman po nung pangalan ni Coach. May F pa. So, yan guys. So, ito. Bilang isa din sa mga malapit na kaibigan ni Mikoy, anong masasabi mo sa pagka-boom niya ngayon? Okay.
isa ako din sa mga taong parang nasa side ni Kalingap Mikoy na kung paano siya umangat. 'Di ba? Paano siya naging viral, paano siya sumikat. Isa ako sa mga taong nakita noon. And sa tingin ko, si Kalingap Mikoy is deserve niya 'yon. Deserve niyang kung ano man yung meron siya ngayon, deserve niya 'yon. At kung alam naman ng mga viewers, ako at si Kalingap Mikoy is tandem sa charity. May mga na-scout na Kalingap Mikoy na nagbo-viral at sobrang daming gustong tumulong. So, Kalingap Mikoy, bro, maraming salamat sa iyo sa mga opportunity and yung mga blessing na natatanggap nyo ni Krista, sobrang deserve nyo yun. At sobrang dami pang nagmamahal sa iyo, sobrang dami pang gustong magbigay ng blessing sa inyo. At sa mga viewers dyan na may galit kay Kalingap Mikoy, ano na lang ako, quiet na lang ako, pero nakikita ko yung hard work ni Kalingap Mikoy bilang isang team Kalingap. Tanong bro, sa rate from 1 to 10, sa tingin mo gaano naka-close yung dalawa, Ami Chris? Rate, off-cam and on-cam. Ayan, on-cam muna, on-cam. On-cam, makikita nyo medyo masungit doon si Krista. Medyo malambing. Kaya nagbabalance lang siya, mga 8 to 9 lang yan. 8. Grabe, matindi na rin yun guys kung sinabi ni Kalingap Ray na nasa 8 yung on-cam na samahan ng Mick Chris, at nabanggit din niya na masungit at malambing si Krista. Natural, kailangan talagang ganun ang gawin ni Krista guys. Kailangan maglagay siya ng fence or bakod muna kasi medyo bata pa siya kasi pagka nag-all the way siya, baka ma-in love. So, maaaring pinoprotektahan din niya yung kanyang sarili. So, yan, tuloy po natin, guys. Eat lang natin. Pero off-cam, Off-cam bro. mas close sila sa off-cam. Ay, grabe. Uy! Ako nakakita niyan kasi syempre lagi kasama ko at minsan kasama ko si Mikoy. Syempre napagkakakwento-kwentuhan din namin si Krista at minsan nakapagkwentuhan din kami ni Krista. Napag-uusapan namin yung bawat isa. So, sa tingin ko off-cam is nasa 10 na yan. Ay, grabe. Thank you. Ay, grabe naman. Malapit nun. Matindi. Thank you so much bro. Thank you, bro. So yun guys, narinig naman po natin na off-cam ay talagang 100% or 10 ang rate po ni Kalingap Rain tungkol sa samahan ng Mick Chris or ni Mikoy tsaka si Krista po, which is, ibig sabihin, pag sinabing 10, that's perfect. Kumbaga, talagang sobra yung pagiging closeness ng dalawa. So yun, grabe masasabi ko lang naman po dito guys, regarding sa Mick Chris, lahat, marami nag-enjoy and thank you sa pag-entertain nila. Kaya lang, tungkol kay Krista, tuloy mo lang yung pag-aaral mo and hanggat maaari. Dahil medyo underage ka pa, medyo kaunting slow down pagdating sa mga love life. So, samantalahin mo rin yung chance na ikay binigyan ng Kalingap ng pagkakataon na makapag-aral. So, yun lang naman. Wala naman pong bawal sa ginagawa nila guys. Yun nga lang, kailangan talagang mag-focus din ng gusto si Krista sa kanyang pag-aaral. Kung baga hanggat kaya niyang iwasan muna yung love life, iwasan muna niya. Kung kaya naman po niyang pagsabayin ang love life tsaka pag-aaral, walang masama. Di ba guys? So ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. At sana'y nagustuhan po ninyo ang ating tinalakay ngayong pagkakataon na ito. And if ever na nagustuhan po ninyo, huwag po natin kalimutan magtamsak. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, papindot na rin po yung subscribe button. Kasama na rin po yung notification bell para lagi po tayo updated kada meron po tayong upload. So yun muna guys, pansamantala ay magpapaalam muna ang inyong lingkod sa babae.